sakit, ibulong sa patay. No? Ibulong natin sa patay yung mga sakit, yung mga problema. Kailangan daw ibulong sa patay para mawala yung kamalasan sa ating katawan at mapunta na po sa patay. No? Ito, pag-usapan natin. Tara, let's go. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Ahiping agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun, mapagpalang araw mga kagimat, no? Ito naman yung kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat pero wala namang agimat. Nasa puso at tunay na agimat. Mga kagimat, pag-usapan natin yung mga tinatanong din sa atin ng mga ating mga kasamahan about dito sa ibulong mo sa patay yung ating sakit. Tapos ibulong mo sa patay yung ating kamalasan. Upang madala nila kung saan sila magpupunta. Ayun. Kaya sa tingin nyo kagimat, no? Pero ito, bibigyan ko ng yung mga namayapa na po natin ng mga sawing palad na po. No? Ang sabi nga nila, ibulong daw natin yung mga problema natin para madala na nila kung saan sila pupunta. No, kagimat, no? Para sa akin lang naman po ito, no? Ay kung meron kayong ibang comment, ibang kakayahan o ibang kwento o ibang experience, ay paki-comment down lang po, ano. Kung kayo against naman po sa aral namin, skip lang po kayo dahil hindi po para sa inyo ito po para sa Team Happy Agimat, no. Ito mga kagimat, no, yung mga namayapa na po, binibigyan natin ng kapayapaan po. Paano natin mabibigyan ng kapayapaan kung pati yung mga problema natin sa buhay at sa mga sakit natin, binibigay natin? Binibilin pa natin sa kanila para doon ko dalhin nila or madala nila kung saan dadalhin, mawala yung sakit natin, mapunta na sa patay. Wag na po. Ang namayapa po, binibigyan na natin ng katahimikan ang kaluluwa katawan at kaluluwa nila, binibigyan na po natin katahimikan. Kaya po hindi na po advisable yung mga binubulong. Yan po ay pamahiin po ng matatanda at inaalis na po natin yung pamahiin na ganyan. Bigyan na po natin ng kapayapaan ang mga namayapang mahal natin sa buhay o hindi natin mahal sa buhay o mga kaibigan o kakilala natin. Huwag na natin bulungan ng bulungan. Hindi po mawawala ang sakit nyo para lang ibulong nyo sa patay po. Hindi po nakakawala ng sakit ang binubulong sa patay. Nagkakaroon pa kayo ng kasalanan. Nakakapag-ano pa kayo ng kasalanan. Kasi bakit? Kasalanan nyo pa rin na gumagawa pa kayo ng masama. Gumagawa kayo ng masama, patay na yan, ginagawa nyo pa ng masama. Hindi po advisable na ibulong sa patay. Ang pinakamaganda pong bulungan, mga kagimat, ito po, ang pinakamagandang bulungan po, ibulong nyo sa Panginoon. Manalangin tayo. Magdasal tayo. Yung mga dasal natin, kung anong mga religion tayo, hindi po tayo nagdi-discrimination kahit anong religion kayo. Kung ano yung religion nyo, kung paano kayo magdasal sa Panginoon, sa pagtawag ninyo, sa pamagitan ng inyong religion at dasal nyo, yun po ang gamitin nyo at tumawag kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na hilingin nyo na mawala yung mga sakit sa ating katawan. Yung mga sakit natin, problema natin, mga kamalasan natin, hilingin nyo po sa taas na tulungan kayo at bigyan kayo ng sign kung dapat yung gawin para mawala yung mga sakit nyo at paano umangat ang buhay nyo para mawala yung kamalasan nyo. Hindi po sa patay. Huwag nyo na pong gagawin yung pagbulong po sa patay. Mas masarap pong ibulong sa Panginoon. Dahil ang Panginoon may kaganapang ibibigay sa inyo. Basta linisin nyo lang po ang sa inyong puso, isip. Gumawa kayo ng mabuti, linisin puso at isip. Mag-cleansing kayo palagi bago kayo manalangin upang kalugdan ang inyong kahilingan. Kaya lagi po sinasabi, yung mga may sakit po, kaya nyo pagalingin sarili nyo. Yung proper na kung may diet kailangan proper diet, yung pagkain nyo, syempre, pananalangin sa Ama. At kahilingan nyo. Syempre, pag humiling kayo, galaan yung gumanap. Sabi nga, hindi lang ka puro hiling, kailangan gumagawa ka rin. Diba? Maalis ka na sa buhay, hindi ka naman gumagawa ng paraan. Dasal ka ng dasal, hingi ng blessing. Hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman nagawa ng business,
nakatambay ka lang sa bahay, puro ka lamang marte sa cellphone, paano po aangat mo ang buhay? Kailangan po may kaganapan din po, no? Ang pagbulong po ay sa Ama at bibigyan ko kayo ng sign upang gawin. Example, may sakit kayo, magkakaroon ng sign na itong herbal na to, inumin nyo. Meron kayo makakilalang pakilala sa inyong manggagamot kasi yun ang sign na bituturuan kayo ng manggagamot kung paano kayo magpagaling sa sarili nyo. Oh. Wag na po, hindi po advisable na magbulong sa patay na kamalasan at ng mga sakit. Wag nyo pong gagawin yan. Nakakasala pa po kayo pagka ginagawa niyo yan. Bigyan po natin ng katahimikan ang lahat ng mayapa. Imbis na bulungan nyo ng sakit nyo, ipanalangin nyo na lang po sila. Nawa, Ama, itong namayapa po ay mapunta sa mabuti kung saan po talaga nararapat sila mapunta sa piling ninyo. Yan, amen. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.